chase the night, wanna dance to the light. Hello po mga kababayan, mga kalingap, kumusta po kayo? Magandang buhay po, Analisa Reality Vlog. Quick update lang po tayo ngayon. Pinalipas ko lang po yung isang araw doon sa upload po ni Kuya Andy. Kasi in-interview, pinuntahan niya po si Nanay Imelda para tanungin patungkol doon sa mga issue po na ginawa ni Rhea. Sad to say, hindi pa nila nakakausap si Rhea, hindi pa nagkikita. Pinuntahan daw niya, wala doon sa lugar. Pero bago ang lahat, maraming salamat to my new subscribers. Welcome po sa akin munting kubo, mga silent viewers, mga nagko-comment, nagla-like, nag-share, mga hindi po nag-skip ng ads. Salamat po sa pagsuporta ninyo. And also, tuloy ko na, shoutout po and support din natin sila Kuya Mar Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalinga Prab, Jack Tapia Matubang, mga Kalinga Pre-Actors na kasamahan ko po sa Karepa. Shoutout po sa inyong lahat. Team Bios, Team Watchers, Team Strikers, KOGR, shoutout po. At syempre, mga nakasubscribe sa akin, salamat po sa inyo. Nandyan lagi. Nasa comment section at yung mga silent viewers, shout out po sa inyo. So ito po, Kuya Andy, permission po dahil inintay ko talaga na lumipas yung isang araw, 24 hours para po makakuha ako ng clip dito po para sa akin yung highlight lang ng pagpunta ninyo kay Nanay Imelda para tanungin siya about doon sa ginawa ng kanyang anak ni Rhea. So, panoorin po muna natin to, mga kalingap. Ito po yun. At maraming salamat sa iyo, Kuya Andy. Yan. Nagkain kami. Ang saya po namin, Kuya Andy. Pero wala po, Kuya Andy, siyang nabanggit sa akin. Wala siyang napabanggit na about sa mga post na yun, nangyari. Wala po, Kuya Andy. Oo, totoo po yan, wala. Magkasama po kami. Nagkahiwalay po kami niyan sa Makuguna. Nasa akin pa rin po yung anak niya. Yun. Pero wala po siyang binabanggit sa akin. Yun sa mga kababayan, para sa akin po. Kahit po si Joy, wala po. Wala po pag kami nagkikita na mag-ina, masaya kami, Kuya Andy, na magkakasama kami. Wala kaming ibang pinag-uusapan, kundi yung puro sa kanilang magkakapatid. Oo, magkakapatid. Pero yung mga nangyayari post na yan, alam mo na rin, nalaman mo na yan. Yung mga nangyayari pa nga pag-post pa, mga post daw na yan, na alam mo na yan. Nabanggit po yun, Kuya Andy, sa akin ni Joy. Oo, si Joy pa. Si Joy po ang nagsabi sa akin, sabi niya, ano ba yung nangyayari? Sabi niya, para mamang nababas na naman tayo. Sabi ko, bakit anak? Sabi niya, hindi ko po mama alam. Hindi ko po mama alam kay ate kung ano yun. Oo. Sabi niya sa akin. Sabi ko, ano daw anak sabi ni ate mo? Hindi ko na po mama si ate nakakausap. At magkakaiwalay na po kami. Naghiwalay na kami. At lingguhan pa kayo kumakita? Lingguhan po. Nagtawag po sa akin si Joy ay linggong gabi na. Mama, ano na naman yan? Sabi ko, nak, wala akong alam. Oo. Kita mo anak na, magkakasama pa lang tayo. Iyon po mga kababayan, alam po natin ang lahat. Wala po talaga akong alam. Sa mga nangbabas po, sa mga nagsasabi sa akin ng hindi maganda, yan po, nandito si Nanay Imelda, malinaw po lahat, para sa akin hindi ko po talaga alam yan. At si Nanay Imelda po, ano ka itong ipis na to? Nagbanggit na rin po siya ng nagsalta na rin po na hindi rin nga po niya alam. Talaga pong wala akong alam. Nayan po si Ama, wala po akong alam sa nangyayari. Ayan po, At kasi doon sa mga may nagsasabi kasi sa akin ay na nagtatakpan ko daw. Paano ko nga po magpagtatakpan? Hindi ko nga po alam ang mga bagay na yan. Kaya ko nga po hinahanap si Rhea. Kaya ko nga po hinahanap para kami magkausap. Ngayon, itong mga nagdaang araw po, ay hindi ko rin makausap, hindi ko rin mahanap si Rhea. Kasi nga po, alam ni Nanay Imelda na aking pakiramdam po talaga ay hindi maganda. Ngayon naman po ako nakakita ng pagkakataon na medyo maganda-ganda aking pakiramdam. Ay tungat na mamayat na nga po yung lingkod, At yan niyo po, gagaling tayo, lalakas pa uli. Okay mga kalingap, so yun po yung clip na aking kinuha. Pero bago ko ibigay ang aking opinion patungkol doon, Kuya Andy, magpagaling po kayo. Ayon nga sa'yo, meron kayong nararamdaman sa iyong katawan at nakasilip lang kayo ng konting ginhawa, kaya napuntahan niyo po si Nanay Imelda. Ingat po kayo at mga kalingap, puntahan niyo po yung buong video na to sa channel po ni Kuya Andy Kayakap Vlogs kasi nandun po lahat ang mga yung kwento, yung pangyayari, yung pagpunta nila doon kay Nanay Imelda, kung ano pa yung mga napag-usapan nila. So yun na, proceed na tayo. Ang masasabi ko po doon sa pagbisita doon ni Kuya Andy kila Nanay Imelda, kung papasadahan po yung comment section, maraming hindi naniniwala sa sinasabi ni Nanay Imelda kay Sho.
alam ni Nanay Imelda. Ito mga kalingap, ito yung aking pangunawa doon. Paulit-ulit sinasabi ni Nanay Imelda na wala siyang alam. Ganon din syempre, si Kuya Andy. Dahil hindi naman talaga nila hawak ang isip ni Rhea. O para po dun sa mga hindi pa nakakaalam kung ano ba yung nangyari, si Rhea po kasi ang nag-post, wala naman binanggit na pangalan, may na-mention po siyang kurakot, yung ganon. Nasa My Day mayroong nakakita. So, ito si Nanay Imelda, talagang wala nga daw silang, nagkita sila ni Rhea pero a week ago daw, pero hindi sinabi yung patungkol doon sa naging issue. At ngayon, ito nga si Nanay Imelda, ayon sa kanya, wala daw siyang alam sa ginawa ni Rhea. Although nagkita sila, pero hindi binanggit yung patungkol doon sa problema. Kaya po sa comment section, na hindi naniniwala na walang alam si Nanay Imelda, sana po, respeto na lang ho natin yung kanyang kasagutan doon sa katanungan ni Kuya Andy. Kasi ako, para sa akin, kahit anak mo pa yun, hindi ka naman 24 hours nakadikit at saka iba ang isipan ng anak. Pwedeng nalaman yan, nasabi naman dyan sa vlog na, nalaman lang niya ang nangyari nung sinabi na ni Joy. At ultimo si Joy, wala rin siyang alam kung ano yung ginawa ng ate niya. Kaya nga nagtanungan sila. At unang-unang na to si Kuya Andy, nabash talaga siya. Walang kamali-mali, may sakit na kesyo akala pinababayaan, hinahayaan si Rhea, yung mga ganon. Hindi nga nila hawak yung isip ng tao. At the same time, sabi nga ni Nanay Imelda, hindi naman doon nakatira sa bahay nila at nag-aaral, nasa daet. So, kasi may mga anak talagang ganun na hindi sila open sa magulang. Ito, mga kalingap, masasabi kong alam ni Nanay Imelda kung napag-usapan nila na pagmitingan na ito yung ipopost mo pag ganito. Yung mga ganun. So, kung walang pinag-usapan na ganun, yung mag-iina, walang inosente si Nanay Imelda. Inosente si Kuya Andy. Ayan pa, huwag natin idami si Kuya Andy kasi hindi porket siya yung scouter, ikasalanan na rin niya ang mga nangyari. Huwag po natin lalahatin. Kasi kung sino lang ang may gawa, doon lang ho tayo. At sana, ang inaasahan ng karamihan is humingi ng kapatawaran, humarap in person kila Kuya Bal, kung sino ba talaga yung pinatutungkulan noon. Pero para sa akin kasi si Nanay Imelda nanghingi na ng sorry na kung anong nagawa ng kanyang anak. Ganon din si Joy, nanghingi ng sorry kay Kalinga Prab kung ano ang ginawa ng kanyang ate. So, possible, no? Doon pa lang sa mga paghingi nila ng sorry sa ginawa ng kanilang kapamilya, malamang sa malamang, talagang si Kalinga Prab ang pinatutungkulan. Parang ganon na rin yun Kasi kung hindi si Kalinga Prab, bakit sila magsasorry? At saka, nung pumutok na yung balita, ewan lang natin imposibleng hindi, sa ngayon, nakausap na ba si Rhea. Pero ito yung ko, sana, suggestion or opinion lang. Kina ni Imelda, importante makausap na yung kanyang anak. Anak niya yun Siya yung yun talaga, interrogate niya. Tanungin niya kung ano yung totoo. Kung ano ba talaga yun. At mayroon bang nasa likod? Kasi hindi magkakaroon ng lakas ng loob si Rhea ganun kung walang sinasandalan. Ito yung opinion ko lang, no? Opinion ko lang to. Kaya sana maayos na to. Sana maklear na lahat. So yun lang yun sa akin na lesson learned. Bago tayo magsalita, kahit hindi man tumbukin yung pangalan, kung sa iyong puso mayroon kang pinupunteriya, mali pa rin yun. Sana maging maayos ang lahat. No? Kasi mahirap yung nakakasakit ka na ng damdamin. Kung mayroon kang nasabing hindi maganda, panindigan mo at itama mo kung mali. Diba? Ganun lang yun. Kung nakapagsalita ka ng hindi maganda, dahil baka mamaya buksan ng damdamin, then na-realize mo, mali pala, o di, maging maging honest lang, tapos talaga, total na magpakumbaba ka kung kanino ka nagkamali. So yun lang po yun sa akin. Maraming salamat po. Huwag na po nating i-bash si Kuya Andy, si Nanay Imelda, at nagsalita na po. Kung meron man dapat magpaliwanag dito, si Rhea. At siya lang talaga ang mag-close doon sa issue. At kung meron man, sana maging malakas ang kanyang kalooban na
magsabi ng katotohanan kung ano talaga yung totoo. Nagkaroon siya ng lakas ng loob para mag-post ng ganun. At may maroon pa rin siyang mga nilalabas ngayon eh. Reaksyon ko na lang po. Kaya nakita ko kay Kalingap Maymay. So hanggang dito na muna. Shoutout po sa inyo lahat. Hindi muna ako magsa-shoutout. Basta salamat po sa suporta ninyo sa amin. Lahat na laging nandyan. Gumagawa ng mga reaksyon. Mag-iingat po tayong lahat. Kuya Andy, pagaling po kayo. Lahat ng may sakit, pray lang po at talagang mag-pray. Yan. So hanggang dito na muna. To God be the glory.